Nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero mukhang matagal-tagal pa bago magdesisyon ng komite o madesisyonan ng komite kung sufficient in substance ang mga reklamo. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano ang update? Cheryl, ngayon nga ang ikalawang araw para ma-determine ng House Committee on Justice ang sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kani-kanina nga around 10:30 a.m. nagsimula itong preliminaries para nga dito sa mga impeachment complaint. At ngayon ay napapakinggan naman natin yung diskusyon ng mga mambabatas dun sa mga offenses na nakapaloob sa ground of impeachment para dun sa second impeachment complaint na ifinail nga ng Bayan Civil Society Group na inendorso din naman ng Makabayan Bloc Representatives. So isa na nga dyan, Cheryl, yung baseline balanced managed parametric formula na sinasabi nga ng ilang mga mamababatas na dito na insufficient daw ito dahil kung pag-uusapan natin at kung i-explain pa natin itong BBM parametric formula, ito kasi yung kaugnayan ng mga flood control projects kung saan nga merong nakita nila yung problema, gumawa sila ng mga proyekto na hindi rin naman daw ganoon kaganda yung standard, parang just right lang. And namamanage ito, nasusustain ito sa mga susunod pang problema na kakaharapin nga ng Pilipinas. So yan yung BBM parametric formula at sinasabi nila insufficient dahil wala naman daw dokumento na magpapatunay na kaugnay si President Bongbong Marcos dito nga sa pagpapatupad ng BBM parametric formula sa mga flood control project. So yan yung nagiging arguments ng karamihan dito at nagiging manifestation din ng mga miyembro ng House Justice Committee. Pero narinig na rin natin dalawang kongresista ang nagsabi dito na sufficient naman daw itong offense na ito to impeach PBBM. At yan nga ay sila Congressman Egay Erice at Congresswoman Laila De Lima. Sakaling mapagdesisyonan na sufficient in substance ang mga reklamo, ano ang susunod na mangyayari? Well, Cheryl, kung sakali yung sufficient in substance nga itong impeachment complaint laban kay PBBM, magpo-proceed na daw yan sa next step kung saan nga magpapadala sila, ang House Justice Committee magpapadala ng notice kung saan pwedeng magbigay ng response and reply itong respondent, which in this case ay si Pangulong Bongbong Marcos. May mga kaso din, Cheryl, dahil dalawang impeachment complaint ito. Kung yung unang impeachment complaint ay na pagbotohan na insufficient, habang yung pangalawang impeachment complaint naman ay napagbotohan na sufficient, ay magpapatuloy pa rin daw ito sa third step, which is yun nga, magpapadala na ng notice para madepensahan din ni PBBM yung kanyang panig tungkol dito sa mga alegasyon laban sa kanya. Nagkaroon din daw ng protesta sa labas ng Batasang Pambansa kanina. Sino-sino yung mga nagrally? Yes, Cheryl, may ilang mga civil society groups dito na nagsagawa nga ng protesta bago magsimula yung second day ng preliminary sa sufficiency in substance dito sa Kamara. Panawagan nila na i-impeach na nga ang dapat ma-impeach. At kung maalala din natin, ito yung mga grupo din na ito yung mga complainant na nag-file ng impeachment case hindi lamang laban kay Pangulong Bongbong Marcos kundi pati na rin laban kay Vice President Sara Duterte na inihain nila dito mismo sa Kamara noong isang araw. So noong Monday, sila rin yung nananawagan nga na maging accountable daw at maging transparent ang ating two highest ranking officials ng bansa. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.